Sa loob ng 2 taong pagsasaka, bilang lamang daw sa daliri kung kumita ang magsasakang si Van. Bilad man daw kasi sa maghapong pagsasaka, ang sakripisyo at pagod, tila hindi naman napapawi. Bugbog ang katawan, butas naman daw ang bulsa. Ngayong taon, mas humirap pa ang kanilang sitwasyon. Ito'y sa pagbaba pa lalo ng presyo ng mga gulay. Dagdag pa ang banta ng El Nino. Kuan problema. Tawan pagalanda nung kapilitan dita kanala na di marunong. Malaking tulong sana ang 23 million pesos na Spring Development Project o irrigation project na ito mula sa Sitio Bayabas sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Mula kasi sa sitio, dadaan ang patubig mula sa irigasyon hanggang sa strawberry farm. Taong 2016 nang simula ng konstruksyon ng proyekto sa ilalim ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture, Regional Office Cordillera at ng La Trinidad LGU. Ang proyekto natapos taong 2019. Ang problema, Ang kuan mo no nang rugi dahin. Nagrugi day giant sir pas 6 Mm. years ago pa eh. Kat apay awan nga may karkargar ti tatatangki. Mabalin no di ay malinisan ko ma. Kat mayat nga di ayos ko man ti danom hamot nga nalinisan gamin. Makita yung mot. Grabe mot ti di nga nagtubo nga luot kadiya. 6 na taon makalipas na matapos ang proyekto. Ang solusyon sa problema sa patubig ng magsasaka, ito na ang sitwasyon ngayon. Sa Audit Observation Memorandum ng COA-CAR, lumalabas na 6 na taon na palang non-operational ang Spring Development Project. Ito'y dahil na rin sa manakitang construction defects, kabilang na ang palpak na pump system, hindi konektadong mga tubo, mga tumutulong tangke. Sira na rin daw ang pundasyon ng ilang mga tangke sa lugar. Ang masaklap, hindi na rin daw sapat ang supply ng tubig sa source nito upang tugunan ang malaking pangangailangan sa patubig ng mga magsasaka. Unfortunately, nakita po ng audit team natin na hindi po gumagana yung project na natapos ng 2019 na to phase. So natapos po mga yun. Unfortunately, yun nga po hindi na po siya gumagana due to intervening circumstances po ata. So, yun po, medyo dati-dati, yung original plan po sana, diretso. Unfortunately, during the implementation ng project, medyo nagliko-liko. Kaya po naapektuhan po siguro yung daloy ng tubig natin. Ang mga nakita sa inspeksyon, posibleng malinaw na paglabag daw sa Section 2 ng Presidential Decree No. 1445 o State Audit Code of the Philippines. Sa ngayon, inirekomenda na ng COA-CAR na magkaroon ng Comprehensive Technical Assessment ang Municipal Engineering Office ng La Trinidad LGU. Kabilang sa kanilang isasagawa ang pagkakaroon ng corrective works sa mga nasirang gamit at kung magkataon maiproseso ang reimbursement, warranty claim at iba pang legal remedies. Inirekomenda na rin na pag-aralan ang pinagmumulan ng tubig upang matiyak ang patuloy na pagdalo nito at tuluyan ng mapakinabangan ng mga magsasaka. Ang recommendation naman ng AOM natin is to conduct a technical assessment yung project. Tignan pa natin yung viability ng project kung pwede pang maisalba. And at the same time, kung pwede pa, to take the necessary measures para po maisaayos to. And then tingin pa tayo ng other sources ng water. We would sit down with our government line agencies, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, para pag-usapan nga natin kung paano pa natin isasalba yung proyektong to. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang DA Cordillera at dating alkalde na ngayon board member na si Romeo Salda tungkol sa proyekto pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero para sa Nation on the Move.